Naghigpit ang seguridad sa mga paliparan sa buong bansa matapos makatanggap ang Civil Aviation Authority of the Philippines na umano'y bomb scare sa NAIA at ilang flight. Saksi si Chino Gaston. Pasado alas 6 ng umaga, October 4, may nag-email ng ganito sa Civil Aviation Authority of the Philippines. May sasabog daw na eroplano sa NAIA at idadamay raw ang Cebu, Palawan, Bicol at Davao. Sa kasunod na email, nakasulat ang oras ng mga umano'y flight papunta sa mga naturang lugar pero walang nakasaad na flight number. Noong araw ring yon, naglabas ng memo ang CAAP. Nakasaad na natanggap ng Air Traffic Service Chief ang nasabing email. Wala mang nakikitang basehan sa banta ang CAAP, hindi raw ito dapat baliwalain. We always take this seriously. Rest assured na we are 24/7 na on alert sa mga airports namin. We are being augmented by PNP ABSE Group. So may counterpart siguro na movement sa intelligence, sir, no? Sa part ng Intel at the same time sa part ng sa technical, especially para matrace natin kung saan nanggagaling itong kuha na ito. Inalerto nila ang mga airport manager at 42 paliparan sa bansa at pinaigting pa ang inspeksyon sa mga sasakyan at pasaherong papasok sa mga paliparan. Gaya sa Bicol International Airport na noong Lunes ay ilang oras nag-shutdown kaya maraming naantalang biyahe. Dahil yan sa umano'y bomb scare na nadiskubre sa laboratory ng isang flight bagamat walang nakitang bomba roon. Sa NAIA, na pangunahing gateway ng bansa, nadagdagan ang mga tauhan ng PNP at mga nagpapatrolyang K9 unit. Wala namang nadagdag na ibang screening ng mga bagahe at katauhan ng mga pasahero sa pre-departure areas. It doesn't concern me. I think mostly these threats are empty. Ang security hindi ba ganun talaga ka-safe? Love ko yung Philippines, pero sana yung, lalo pag nasa airport ako, medyo takot ako. Natatakot pero panatag pa rin. Ayon sa Manila International Airport Authority, kahit may mga paghihigpit, walang inaasang pagbabago sa schedule ng mga flight. Sa Pilipinas, iligal ang mga bomb joke at peking banta ng pagpapasabog. Sa ilalim ng Presidential Decree 1727 noong 1980, ang parusa sa sino mang lalabag ay kulong ng di higit sa 5 taon o multang di lalampas sa 40,000 pesos o pareho. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.